8 police officer patay sa mga pag-atake naman ng militanteng grupo sa Colombia. Samantala, kumpanya ng kilalang brand ng sapatos nag-public apology sa katutubong grupo sa Mexico dahil sa issue ng plagiarism. Ang kakaibang uri ng pating nabingwit sa karagatan ng Costa Rica. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. 8 security officials ang nasawi matapos pabagsakin ng militanteng grupo ang isang police helicopter sa Colombia. Pinaputukan ng mga rebelde ang nasabing helicopter na siyang nakaantabay sa produksyon ng coca crops na isa sa pangunahing sangkap ng cocaine. Bukod sa 8 nasawi, 8 rin ang sugatan sa insidente. Ayon sa otoridad, ito na ang isa sa pinakamalalang pag-atake ng grupo mula nang lumagda sila ng peace deal noong taong 2016. Samantala, hinikayat ni Pope Leo XIV ang publiko na magnilay at patuloy na magdasal para sa kapayapaan ng buong mundo, kung saan idiniklara ng Santo Papa ang August 22 bilang Day of Fasting and Prayer. Dito binigyan diin ni Pope Leo ang lumalawak na epekto ng giyera sa mga sibilyan. Sa Mexico, personal ang naging pagbibigay ng public apology ng British shoe company na Adidas sa mga katutubong tribo na na-offend sa disenyo ng bago nilang slip-on sandals. Matatandaan na binatikos ng Mexican government ang nasabing shoe product dahil sa tila pagkakahawig umano nito sa traditional shoe design ng mga nasabing katutubo. Isang collaboration project naman ang ipinangako ng Adidas bilang pagpapakitaan nila ng respeto sa kultura at tradisyon ng bansa. Sa Costa Rica, literal na big catch para sa mga mangingisda ang nalambat nilang kakaibang marine species na ito. Sa unang tingin, aakalaing isang malaking goldfish or koi. Pero ayon sa eksperto, isa umano itong pating. Nangika nga 1 in a million dahil sa kakaiba niyang bright orange na kulay at malaperlas na puting mata. Anila, posibleng may kondisyon itong tinatawag na xanthism, isang rare mutation na nagdudulot ng skin pigmentation. Habang albinism naman ang nakikita nilang dahilan sa pagkakaroon ng puting mata ng pating. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.